first sir no, daghan jud kay tao nga ganahan sila nga na sila sa penthouse, kaya of course nindot kayo og view. Yes. So isa ka project nga sa part of public discussion sir is the rise at Monterrey. Questionable jud kaayo nga naman ang tatay DNR. Kinsa mo gid ang ano sir? Asa mo gid nadalay ang issue? Is it in the part of the contractors? Is it in the part of the government? Is it You check! Tell me! Never done! Good morning and welcome to our podcast. Now today we're going to talk about an issue that affects not just engineers but every Filipino. Land scarcity and its impact on infrastructure and commercial development in the Philippines. No, before we dive deep, let's pause for a moment and ask a simple but very important question. Now, what does engineering really mean today, no? Now, to answer that, kung sa una, when we say engineering, murag simple ra siya. Simple ra paminawon. Maghimo og building, tulay, kalsada. Basta lig-on, okay na. Pero karon, murag dili na siya ang ana ka simple. Engineering today is no longer just about building structures. It's about planning, responsibility, and long-term impact. Now, engineers today need to really think about, of course, safety, sustainability, environmental impact, land availability, and of course, the people who will be affected by these projects. Now, which brings us to another important question. Why is it important for engineers to think beyond just building structures? Now, what else do they need to consider? Now, in the Philippine setting, engineers must deal with, number one, a fast-growing population, of course, kasi nasa Pilipinas tayo. Limited land also, as well as rapid urbanization. And lastly, frequent natural disasters. No, just recently lang mga bisag pila or daghan kaayo nga mga natural disasters ang atong naagian, not only in our local setting diri sa Davao but also dito sa mga lagyot na lugar. Example sa Cebu. Another example is sa Baguio, mga lindol nga nahitabo, no? And of course, because of this, one major problem keeps showing up: land scarcity. Now, cities are getting crowded, land prices are going up, and development is slowly reaching risky or unsuitable areas. Now, this is no longer just a future issue. It's already happening now. And to help us understand this problem better, especially from a technical perspective, we invited a professional who works directly with land. So joining us today is a graduate of Bachelor of Science in Geodetic Engineering in 2024 and passed the Geodetic Engineer's Licensure Examination at the same year. And he is already working as a registered geodetic engineer with experience in land development, surveying, and mapping projects here in the Philippines. So let me welcome Engineer Joey M. Morena. Welcome, sir. So, welcome to our segment. So, how are you feeling, sir? Okay lang, happy. So, we will start our discussions here on different view and different topics. So, we have Casey. Sir, no, so we're feeling good today. Yes, I'm feeling good. Yeah, so Yes. here is we have prepared a set of questions, sir. So this is the very first question. So, what does geodetic engineer typically do in land development projects? So, for those who are listening na hindi familiar, unsa gyud ang role sa GE before any construction starts? So, typically, Jud, ang role sa geodetic engineers sa land development projects, kaya first one is to to determine the boundaries of a project area, because we have what we call, or like we have one could say sa law nga, like your right and
when the rights of others begins. So wala tay rights sa uban. So sa pikas yuta ilaha man tong rights. So nang we must establish jud sa boundaries jud sa to ang project area kay what if like if ever ing ato man good dili na to ma-establish ang boundaries, what if ang ikaw kung tayo nag-build ka kuan dira like kung sa man infrastructure tapos pag survey ato kay ni-encroach dahil ka sa imuhang like adjacent nga lot owner. So either imo tong paliton to ing kuan kato imong na-encroach o kaya bungkabon nimo ang imuhang building, so gasto na po di ba kaayo. Next thing po kay we geodetic engineers kay we use like mga surveying instruments such as RTK to determine the elevations. Tapos among ma-produce dira nga map is what we call topographic map nga ginagamit sa atong architects good for their design sa ilahang mga design sa ilahang project like for like volume calculation, like pila i-cut, pila i-fill sa project area. Yes, it's very important no sir nga nabalaan nato nga of course the very first nga imong dimension which is boundaries, of course that is very important sir no, lalo na nga ato ang topic kay about yuta kay dili ang yuta is very important sa ato dili lang sa isa ka tao but of course sa kung kinsa man imong ka-interact or kung kinsa ang mga tao na sa imong palibot. And now that we understand your role sir sa being an engineer or yes, let's talk about the land itself. So your second question sir is what are the different land use types and how is each type intended to be used? For example sir residential, commercial, industrial or agricultural, kanang unsa man jud ang purpose sa each or any of those na akong na-mention sir, and why is land classification important? As a geodetic engineer, jud me like well versed jud me sa law. So sa to ang 1987 Constitution guys, kaya na dito ang land classification sa ato ang kuan. So we have what we call alienable or disposable lands o kanang inalienable or non-disposable lands. So unsay pasabutan ng alienable? So ang alienable lands are those lands nga pwede gud nimo mabaligya, pwede nimo maparentahan compared lang sa opposite siya sa ato ang inalienable lands. So bawal siya. So ang alienable lands example guys kay mga like agricultural lands, kanang mga residential lands, tapos commercial lands good. So kanang agricultural lands guys from the word agricultural, so for jud siya devoted for agriculture. Tapos residential is para mapuyan sa atong mga residents. Tapos ang commercial is for commerce or for income generating like projects. Tapos we have inalienable lands or kanang like example guys kay kanang mga government owned lands, kanang bawal gud jud siya example kay kanang mga timberlands or forest lands. So kanang timber o forest lands guys kay jud na siya government owned jud na siya niya. Dili jud siya pwede like dili siya pwede ma-own good o private person, dili siya pwede matituluhan. So if ever kung tahay nakapalit kag in-ana nga yuta guys, iyahang land classification is forest lands. So murag nasayang imong kwarta kay di man to nimo mataytalan unless moduol kag congressman tamos imuhang ipa-alter iyahang land classification from forest lands to alienable lands. So ang mga alienable lands guys kay katong mga agricultural lands, pero dili nimo siya pwede magamit unless through the lapse of time good like 10 years So pwede na nimo siya after 10 years kay pwede nimo siya magamit, pwede nimo siya mabaligya or kaya mo nang commonly good sa base sa like sa field good yun na ay mga lands good nga iyang land classification is kanang jud siya agricultural. So
Next question, sir. So, thank you atong alienable and alienable land, sir. No? So, next question. Given all these land use types and restrictions, sir, is there limited buildable land for infrastructure and commercial development? And when we say kanang buildable, we don't just talk about kanang mga bakante nga mga lote or bakante nga mga lands, but the land is legally, technically, and environmentally suitable. So, nabato yung mga restrictions, anak, sir? So limited lang jud kaayo ato ang mga buildable good o like kanang mga mabilda na to siya mga projects or infrastructures since dili man tanan land types good kay devoted for or can be used for good like buildings and for infrastructure. So example ato guys kay katong ato ang mga forest lands bawal jud ka mag-build ato guys og mga infrastructures class ay guys kay pwede man mo makasuhan og ato aside ato kay wala man kay karapatan gud ato kay dili man to nimo pwede ma-title and so mura pag illegal ka dito ang so mura pag makasuhan jud kag guys. So, since ingon man mo sir nga, limited jud kaayo ang buildable land na pwede na ito mabutangan og infrastructure. So, ang kanin ka nang pwede nga mabuildan nga land, since na-mention mo sir no nga kanan, limited lang jud ato ang mabuildan na land. So, kaning mga kanang pwede na ito mabuhatan og land. Would this be enough to cater to the growing population sa country na to, sir? Do you think na naabot na ta sa point wherein ang demand is much higher than what our land resources can support? So for me, kulang jud kayo ang land kay we have good like mga societal issues ba like mga the rise in teenage pregnancy. So if mo dako atong population so kana man jud sila normal naman jud sa mga tao nga mangita jud gyud para magbuhat og balay so mahikato siya nga portion mahimo to siya residential nga area tapos kabalo pud ta nga daghan naman ta ginapakaon kay daghan naman kay tao sumudako pud ang agricultural lands pud nato para makater ang ato ang needs sa ato ang food and ato ang good like sa atong homes. So mao na like limited na jud limitations na so moto due to that less po ang kuan like lands suitable for good commercial purposes kanang commerce good so dili jud tanan nga land area kay for jud siya equal jud dapat division para makater tanan ang needs sa ato ang government ay kuan local government unit good. So now, Sir No, nga nagtubag nimo ang mga questions for engineers in general. Now, let's focus specifically naman, Sir No, on land scarcity in your POV as a geodetic engineer. Now, from your perspective as a geodetic engineer, how serious is land scarcity in the Philippines today? Kay murag karon nga mga panahon importante kay nga storya or importante kay siya nga topic. Now, would you say it's manageable or is it already becoming a critical issue? So, for me, Jude, it's becoming a critical issue, Jude. So, with recent katong katong bagyo sa Cebu last time. So, based on experience, Jude, guys, like, na-amaze Jude ko, like, dito, pag-abot na ako sa Cebu, guys, kay, like, ang ilahang mga bukid dito, guys, kay, like, from from forest lands na like giputulan gud jud nila like daghan na kayo kuan gud residential areas o commercial areas dito sa ato ang mga supposedly bukid manggod tong sa una tapos as we've seen pud sa atong bagyo ron grabe jud kayo ang effects sa ato ang sa ato lang gi-mention nga from dili daw ginabaha karon kay ginabaha na daw sila. Because siguro sa ilahang mga recent nga mga projects dito or katong kuan so makita jud nato guys nga ang land scarcity ay visible jud kayo ang land scarcity sa Cebu ug sa Davao gud guys nga puno naman kay ta diri sa downtown so instead sa downtown sila ang mga residential areas nato guys kay naa na dito sa sa north o sa south sa Mintal ug sa Panakan area so visible jud kaayo ang land scarcity guys.
So, given sir, no, which regions or like which areas in the Philippines are experiencing land scarcity the most? So, Based on your ano, yes sir, sa imong mga observations or gikan sa imong mga field works, Yeah. evident ba ni siya sir sa kanang mas kanang highly urbanized na mga communities or unsa ba ang mga specific na mga places kung asa yun? For me, mas evident jud kaayo ang land scarcity sa mga highly urbanized cities good. Kay since grabe man sila kaayo ka-progressive, Yes. Yeah. tapos naa jud dito kadalasan ang work, so ang mga tao jud kay migrate from rural areas padulong sa ato ang like sa ato ang mga urban areas like mga example kanang Metro Davao, Metro Cebu or kaya Metro Manila po. Yes sir. So mao to kana normal man jud na sa ilaha guys nga gud sila like mangitag makapuy-an, so mo nang mudaghan pud jud ato ang residential areas ana. So evident jud kaayo na siya sa ato ang highly urbanized cities kana land scarcity. Since noon mo jud sir no nga ang land scarcity kay very visible sa urbanized na areas. So how about sa mga rural na areas sir? Makita ba gyud ko nato siya? Somewhat guys, kay what if ang area manggod or ang city nga inyo or ang municipality nga inyo ang pasabot kay ang iyahang like ang pinakadakong percent sa iyahang guys kanang land area are suitable ay like deemed as good kanang forest areas or forest or timberlands. So dili jud to siya dili jud to nimo mabildan og mga infrastructure or kaya dili po to nimo matituluhan. So pwede po siya nga like in ato nga case, pero so far man kay equally distributed man ang land areas jud per municipalities na ay like dako jud dapat kaayo ang ato ang forest o timberlands kay importante man na siya sa ato ang sa atong environment like to So, from your experience on the ground, sir, no, for example, sa mga fieldworks nimo, kanang nabay mga signs nga naga-show nga ang land scarcity is becoming more serious each year given that nga katong answer nimo no nga Yes sir. visible jud kaayo siya. Unsa ang nabay mga signs nga visible sa atong panan-aw? For example, sir, kaning mga changes in lot sizes, kaning development patterns or land disputes. Nabay mga ni ana. So for kuan jud guys sa changes in lot sizes jud. So from so last time like from the past nga like hectares ang ilahang ginapasurvey nga yuta into jud like ginapa-subdivide nila into gagmay nga like portion of land kung tahay 1 hectare tapos ilahang gi-divide into 100 square meter ang isa ka hectare. So evident jud kayo ang land scarcity po for that part. So ipagay itong question natin. So like kanang mga noticeable ba for kato lot sizes kaning mga development patterns sir or kaning land disputes. So for development patterns, as I've mentioned Jude, like kagrabe sa like congested na kaayo ato ang good like downtown mo na people up to or like the government up to good like kanang build residential areas na dito na sa bukid nga area mo na putulo nila ng mga kahoy-kahoyan gani good from good siya from forest or timberlands niya na convert siya into residential or kaya of course if na residential need man jud nag commercial so katumak pahakan jud ato ang mga forest or timberlands nga to. Sure, so as a geodetic engineer, so what mapping or surveying data reveals the pressures on our available land? So, for example, sir, are there specific map surveys or kanang mga records nga nagapakita on how land is being used or overused? For mapping services guys, we have what we call guys, GIS. So GIS guys, so based sa kuan like katong recent na studies sa mga classmates guys, ilang studies tells about like urban sprawl like urban pattern good yun sa pag like pattern sa urbanization good guys. So nagamit sila kato nga mapping services to like map out kung asa ang like movement sa tao. So mo to based on that study guys, nakita jud nila nga na cut down jud ato ang mga naman pud may good like kanang land use and land use nga map
good. So from there matumong basis kung tayo from year 2018 pag-abot sa year 2025 ni gamay na siya into this like percent. So we use GIS mapping services yun to So, kani siya sir kay sa imong opinion jud sir, unsa jud ang root cause sa land scarcity sa tong country? Is it mainly population growth, or land use planning, informal settlements, or combination anang tubos? So for me jud ang root cause jud kay mismanagement jud more on sa atong yuta guys nga like good like just because nga like income generating ang isa ka project so i-compromise gud nila ang like kuntahay ang ato ang environment. So mao na i-cut down nila ang like cut down nilang trees so mo to ma-reduce ato ang forest lands guys. So as we all know kaning ato ang mga jud kahoy sila ba jud dako ba jud na sila volume sa during bagyo and everything good. Tapos, po duro, like more on societal issues, duro, more on increase sa ato ang teenage pregnancy. So, mauna to, to compensate, good, like, to cater the needs sa ato ang, growing population, mauna mo, dako po dato ang agricultural lands, tapos mudagan po dato ang residential areas. Yes. So, na-mention ni mo, sir, no, nga maka-apekto jud ang rapid urbanization sa land scarcity, labaw na sa mga places like the metros. So, para sa imo, sir, like, a question that popped up on my mind, sir, what happens when cities grow faster than proper planning and regulation? Kaya yung man ang na-mention kanina, sir, no, ay poor planning. Isa na sa factor. Mismanagement. Yeah, mismanagement. So, if ang isa ka area is kanang growing iyahang like urban grabe kay siya ka progressive so like dili good maka ato ang environment is dili maka keep up good sa the growing needs sa ato ang growing population for that good like patay Metro Davao, Metro Cebu like dili siya ka keep up mo ng dili jud siya ka keep up guys. Mga needs, sir, no, Lagon na jud kayo ang tao, Yes. sir. of course, kay daghan naman po ang mga ang tao. And so that answers the question, sir, no, if mag-grow faster ang city rather than the proper planning and regulation, of course, na yung mga negative effects, sir, no? Just like what you answered. So next nga question sir is kanang we know that the Philippines is actually very prone sa mga natural hazards. So Yeah. that's what we are experiencing right now or currently. And then my question is kanang how do natural hazards like for example kanang mga flooding, kanang nag-rise ng mga sea levels and land subsidence nag-reduce sa iyang usable land in the Philippines. So nabay mga lands or areas sa una nga pwede pa magamit pero karon is kanang high risk na siya, considered high risk na siya. So, kung tayo guys, if ma-reduce jud ang suitable areas for kung tayo like kanang suitable for siya commerce or kaya residential kay if ever nga ang isa ka lugar kay kanang bahaog nun. So, of course, jud like for the local government unit nato guys, ilaha jud na siyang nga jud siya flood prone area. Mas better nga dili na lang kamo dito dili ko ka mag-build di ka mo reside dito dili ka mag-start sa imong business dito tapos next thing kay regarding sa land katong sa sa ground subsidence. So if ever nga like like ga-subside ang ground dito so na-adjoy possibility nga what if magka-sinkhole dito or kaing so dili pud siya like po siya like inappropriate gud siya nga buildan o kuan kanang These areas, no? yes po like residence bawal jud siya. Then kanina hazard sir ba for example katong si rising sea levels familiar katong sir sa ka area nga kanang ang ilahang community kay nagahinay-hinay nagkalubog ng mga balay kay nagtaas na ang then ang mga tao sa community kay nagahinay-hinay na evacuate kay basin dili na mapuy-an ilahang community in the future. So kato siya sir. So, because of these natural hazards, sir, no, kay ang atong land kay mas nahimo pa din siyang mas limited. So, because of these limitations, sir, ang prices sa mga land is
it keeps rising, sir, no? So, how does land scarcity, sir, ginaunsa niya pag-drive nga magtaas ang prices, sir, and unsay impact ani sa mga ordinary nga Filipinos? So, based on, like, experience yun, ang yuta sa una, kay like, barato lang kaayo ang per square meter, compared karon nga mahal na kaayo because limited naman gud kaayo ang ato ang guys, kay halos tanan naman pud kay ko pud like titled or kaya owned by a private individual. So due to that reason, so mumahal jud ang ato ang prices sa ato ang yuta. Og aside ana guys, mga mumahal ang presyo sa yuta guys, kay what if na ay roads in ana gud mga roads guys, basta na ay roads guys, jud na siya like build kun kanang suitable for commercial gud. So mao nang mga gud guys, mga tao usahay kay sa pili jud sa roads mag-build og mga like commercial nila nga like income generating projects. Mas po ito best. Yeah, labaw na sir no nga of course Philippines. Ang poverty diri sa Pilipinas, so like maka-apekto jud sa pag-ayo sa mga ordinary Filipinos. When we see ordinary Filipinos mga good sir, ang musulod sa atong una-una mga pobre kay of course nata sa Pilipinas, and our country is a third world country, no? So visible or like mabalaan na to just by saying ani nga or just by asking ani nga question nga kani nga topic kay apektado jud pag-ayo ang mga ordinary nga Pila ba ang range sa price sa yes, yuta, sir? Kay basi day ato ang mga viewers or ato ang Yes. and then So sa prices guys, kay mag-vary pud siya, depende sa like land classification. So ang mahal jud guys is katong mga commercial o katong residential na to nga mga lots guys. Tapos compared sa ato ang agricultural lands, mas barato siya compared atong duha. So, like looking ahead, sir, no, do you think na ang Philippines will face more serious land scarcity in the next, I don't know, mga 10 or to 20 years? Like, based lang po sa imong mga sir, kay visible man kayo sa imong mga answer nga visible kayo ang land scarcity sa to, sir. Based on your lang, sir. So, based on my opinion, lang siya na siya guys. So, based lang sa akong opinion guys, kay second question. Like looking ahead, do you think nga kanang ang Philippines will face more serious land scarcity ba? Oh, of course. Yeah. Ay, dili more in the on near future. like dili land scarcity ato ang mga good consequences guys, more on sa good like kanang consequences jud sa atong actions guys, like from like cutting down sa ato ang mga trees and bro, dili for me dili land scarcity ang pinakadako nga consequence, more on like sa ato yung bro, kanang katang land scarcity kay pwede ra gud na siya maanuhan og like management, proper management sa ato ang yuta, while ato ang jud like more on sa atong actions good like towards ato ang environment, like kuan like dili good sustainable ato ang mga like actions or kaya kanang atong like mga kinabuhat jud. kay bisan og natay enough land, bisan dili ta scarce sa ato ang yuta when ato ang gipuy-an in the first place, kay guba na tanan ang environment Wala na tarong surround management. so wala gihapon. And then isa po na sir, kay kasagaran dili lang ang kung ginaputol ang mga trees, kung kinahimong commercial land ang mga forest, so dili lang ang environment ang nag-struggle, but also ang katong mga pobre kay wala na gani sila yuta, wala pa sila balay, and then makasinati pagid sila og mga mga disasters, and then mag-lead siya sa mga death or unsa ba. Of course, we can't deny the fact man sir no nga kanang pagputol sa mga punuan, isa dyan na siya ka-factor nga na ay kanang flooding na may bisan pa sa mga areas nga supposedly dili unta maabot og mga baha, so karon kay na tag-as na kaya mga tubig na pagmabot dito. So as for that sir no, in let's move on sa ato ang third topic, which is as a geodetic engineer and katong imong mga answers sa question in connection naman ta with civil engineers. Yes. No, Connection to civil Yes. engineering, sir. in connection na punta sa
sa kani nga total nga nagistorya or nagisgot naman ta about aning mga yuta, and of course dili lang man jud dating engineers ang involved ani nga butang sir no. Yes. Let's move on dito sa kaning topic in connection with civil engineers. So, kato sir, i-connect na to ang land scarcity sa lens dito as civil engineering. With our first question nga, how does land scarcity affect future infrastructure projects? So, how does land scarcity affect future infrastructure project? sir. Of course, first thing is imuha yung first cost ana guys, since mahal naman ang ato ang mga yuta, dako jud kayo ang value sa ato ang guys. So aside sa imuhang mga mga maintaining cost guys, like imuhang mga bulldozer or kaya tanan good jud guys. Serious Oo, operations. operation materials or operation cost nimo guys, kay mudako pud siya jud. Mabawi pa baka ang mga rate Gan. of return, anak sir? Pila na lang ba ang salvage value at the end of that year? So, pila ba ang depreciation every year? Depreciation Kwarta, pala sir? Or So, mabalik ba ang imuhang gigawas ng kwarta? Tapos aside so jud like instead of good ato ang mga infrastructure project pa horizontal iyahang direction, so pa vertical na jud kay due to limited na magud ato ang sizes. yes. So instead nga like atong residential areas guys kay kanang hectares na siya, karon kay Floors. more on floors. So, or sir, floors. wala ba limit ang mga areas na pa vertical, sir? Depende jud na sa areas guys kung pila ka floors ilahang kuan. So based sa Davao nga daghan man jud tag mga high rise na nga building, so pasabot suitable ato ang land for nga ato nga mga infrastructure, pero naman gud jud puy areas nga Di ato jud ang pwede, sir. bawal So, jud. sa ba na, sir, na ba yung mga laws, sir, or like, More on sa ordinance lang per city per ordinance city? jud siya Ah, guys, okay. like based sa like geologic something sa area Sa ba. Mm. Like kaya ba maka-withstand or kaya ka ng like dapat i-consider po nga like linugunon ba ng area or kaya Yes. like daghan kayo mga factors Labaw na. i-consider. Labaw na nga iguunon kaayo ato ang country o Country. mga Linog. linog ano sir. So, of course, sir, no, daghan jud kay tao nga ganahan sila nga na sila sa penthouse, kaya of course, nindot kayo og view. Yes. So, isa ka project nga sa part of public discussion, sir, is the rise at Monterraza. So, from a geodetic engineering engineer na perspective, sir, unsa imong insight kanina siya? So akong insight dyan guys, coming to Cebu dyan, kay based lang dyan sa akong makita dito guys, kay namugod tayo gina-follow nga law good nga like in ani nga slope considered as forest lands, tapos Yes. visible kayo nga in ato nga sloping good kayo nga bukid guys, kay considered as timberland and forest lands jud siya nganong nakalusot good Yeah. ang Yes, project guys. Like, Questionable kaayo. questionable jud kaayo nga naman unta tay DNR nya kabalo ba ta nga DNR kay sila man joy dapat well versed kayo sila sa mga ato ang laws nga concept ng to protect atong environment, pero like anong ato jud like di-compromise jud nila atong forest lands tapos gihimo nila residential lands Yes, sir. just to good like appease sa atong mga dato. Yes, sir. Kinsa mo gyud ang sir? Asa mo gyud nadalay ang issue? Yes. Is it in the part of Yes. the contractors? Is it in the part of the government? Is it in the part of Daghan jud siya Of the guys. So residents. pwede po jud siya sa engineer jud mismo, like sa faulty course. jud iyahang engineering kuan design, like wala niya na consider katong iyahan lang gitan-aw kay katong naa sa taas. Yes. Like more on visionary jud siya guys, dili jud siya good like dili siya realistic ana nga Tapos aside sa engineer, pwede po guro sa atong government agencies Yes. nga kuan nga nung Nakasusot. noong nakalusot jud to siya guys. Which kanang maabot ta sa question sir no nga naamong gud to yung recent news about nakasuhan ang involved anak nga project sir no. So are there things that could have been addressed earlier in planning and site assessment? Labaw na ato na mention nimo nga na ay daghag factors or daghag mga tao nga pwede involved ani nga project, and
maka-take responsibility sa mga consequences ani nga project. So katong nga project dapat dagan jud kay sila consider jud. So sa ato ang EMB, like like Environmental Management Bureau, like unsa iyang effect sa ato ang like population near that project, guys. So magbuhat man jud kag ana, guys, like effects sa imong project dito, tapos nganong na-approve to siya, tapos sa DNR, guys, like questionable jud kaayo nga sloping ang land, ay mountain jud siya, di siya land, sloping mountain, tapos gisugtan nga like putulon jud, guys, like inhumane jud kay siya. Mao to lang ito ang makita nato sa atong recent news karon, guys, like nabahaan na to sila, like grabe jud kay gan dili man sila maapektuhan, guys, kay naon sila sa taas sila. Can consider that a forest land ba, sir, no? Dito sa ilang giplanuhan na area, forest land ba to siya? Yes po. Nakalimot ko sa law po, pero naman ko tayo like kung sloping ang area, kung tayo mga pila to, kalimutan din ko sa slope, pero kato sloping mo dyan ng mountains, kaya grabe dyan na siya nga slope, diba? So of course considered as forest lands, or kung dyan to siya, guys, like timberlands. So nadyo ba sila? Ang vision nato kay sa to Banawi. Ang banaw para ma-represent ang kuan sa Philippines. Tapos like daw sila kahoy, diba? Pero like gamay ra pud kay nga kahoy compared sa lagi po Ang nga luoy kahoy. ato, sir, kaya ang nasa ilalom, ang nasa baba, ang Yes. mga tao. Pananubo pero gibahaan na tanan. Labaw na tong, of course, no, mga baha, gipang baha na mga tao sa ilalom. Sa ilalim. Unsa may kwan ato, daghan kay consequences nga need, daghan kay areas jud nga need i-consider ato nga project. And what's suspicious ato nga project, sir, no, kay nganong nakalusot siya Yes po. mo jud nga So ito gipangita nato kung asa gyud naga yes. unsa gyud ang root cause, or asa gyud nagagikan ang kadto na project, or kinsa man gyud ang dapat basulon. Yes. Kasi dapat may managot so Of kadto siya. course, dapat man naman. Moving forward, sir, so in a country like the Philippines with kanang limited buildable land, so katong discussion sa to earlier, unsa man or how does collaboration between geodetic and civil engineers become more important? So why is teamwork between these two professionals critical? So first thing lang amo kami man ang start, so preliminaries before sa construction. So among job jud ato, guys, is aside sa to establish the boundaries, kay para ma-determine po good na to ang land classification, guys. Kung tayo ang land classification is timberland daw siya in ana. So as a geodetic engineer, so we must like follow the law good. So kabalo kita may diba, well versed jud ang yuta-yuta ang mga topic. So kabalo man ta nga bawal jud na kuan kanang forest lands na to or mga timberlands. So i-halt na lang dyan nato ato ang mga projects nga ato lang mag-suggest na tag mga locations or areas nga mas suitable, tapos less good siya guys, like environmental effect, like gamay maapektuhan ato nga kuan, like gamay maapektuhan ato nga project, like basig doon dito siya og mga watershed, guys. So bawal di ka mag-construct og mga nga near og watershed, kay what if mag-construct ka dito nga madaot tong watershed. So ang tubig, water quality, guys, sa ato ang mga ginahatag sa ato ang mga tao, mga degrade. Of course, as a professional engineer, we should follow the law because no one is above the law. Yes. So, karon sir, my question is, how can ginaunsa sa mga geodetic engineer pag-help ang mga civil engineer na ma-maximize ang use of small or irregular nga land for infrastructure purposes? So are there naabay techniques or data na nagamit this possible? So kato siya, makatabang ang geodetic engineers sa ato ang mga civil engineers. First thing kay kana jud ato ang manggod jud, like boundaries jud, to make sure nga ato ang project kay dili siya mag-encroach sa rights sa ato ang like adjacent na to nga lots. So like mo to siya, tapos next kay makatabang pud mi like sa pa-vertical na mga part or kaya kanang guys, like elevation, like necessary mo na siya, guys, kay para like makabalo ka kung pila imong i-cut
pila imong i-fill or kaya pila ang volume na needed para bukos ana good. So pwede po may dito. So like, sir, no, basing on your profession, like, of course, in the surveying, kasi sir, what specific surveying outputs are most critical for you or sa imong profession when planning in congested areas? Like, for example, kaning mga boundary surveys, like imo na mentioned earlier, hazard maps, ani. Kung sa gyud ang pinaka-importante for you. For me, Jud, kay katong, ano Jud, like, for me, based on experience, more on like, ang katujong, of course, ang land title Jud, dapat, kuan Jud, like, imuhang gitindugan o project is yours, tapos wala ka ni-encroach sa right sa imuhang adjacent nga mga, ano, homeowners. Tapos next is katujong, kuan, like, katong topographic maps nato or katong kuan maps nga na ay kuan good like mga elevations para like ma-calculate sa atong civil engineers good like kung pila ilang ikat pila ilang fill in ana jud guys like volume jud more on mo jud to ang pinaka like services nga amo ma-offer sa civil. Yes, thank you so much. So lastly, sir, for this topic, what are your thoughts or some thoughts, sir, about sa mga reclamation projects like example the Manila Basin? Do they solve ano sir kanang land scarcity or they kanang create additional risks or from an engineering perspective, sir? So are these long-term solutions or temporary fixes lang siya, sir? For me jud guys kay dili siya long-term na solution. Ano jud siya like dako jud siya cost manggod nga like ano mag-reclaim ka o kuan ba from dagat himuon mo siya land so daghan kayo pag kaluton pud ana dira sa ato ang kilid sa ato ang river guys tapos ato ang ibutang dito sa ano so maris nga pud tong kuan guys katong gikalutan nimo Malumagan na ang problema. so mo jud yung problema guys. Kay nahimo manggod tong kanang issue jud sir no nahimo jud siyang topic sa kadaghanan tungod ato kay nagkuan ka og nag-compensate ka sa isa ka lugar while also risking sa isa ka lugar so mura tama At kayo. what cost nga Gani, mo kag something pero ay masacrifice. Sacrifice. Nahimong sacrificial lamb ang gikuhaan nila og yuta na Ato ilang hinuon pang- o nga panggbutang dito sa Manila Bay. Yes. So, before we answer, We are near the end na sir no. Ay no, what's the celebration? Yes, sir. So we're nearing the end sir no. So before we answer no, we'd like to ask you some more personal na questions. Nata sa juicy nga part. Papunta tayo sa exciting part. Papunta na tayo sa guys. exciting parts of nan. Padulong na ta sa Exciting part. Yes, of Juicy course. and hot questions na ni siya, sir. Let's move on sa imong personal na pod sa mga personal questions na pod sir. So, after entering the actual field, sir, what's mong realizations na nag-change your perspective as an engineer? Like ano as an engineer dapat holistic jud dapat imong point of view good sa ato ang mga projects nga like imong projects must be sustainable na-attain nimo or na-achieve ninyo to inyong gusto nga ano good nga income aside ana wala po ninyo na compromise katong mga individuals nga naa dito so mo jud to siya guys holistic point of view jud sa tanan. Sir, no, hearing that you graduated and passed the licensure exam at the same year, and also hearing your experiences, congratulations for that, sir. No? And hearing about your experiences sa field, sa imong, like, basing sa imong mga answer, ganina nga natungod jud nako. Namo ang mga na-face nimo nga, or nakita nimo nga mga challenges nga na-face sa atong country, imong mga na-obserbahan, sir. Nabay turning point sa imong career? I mean, you're still young, sir, no? Yes po. You're still young in your profession. Sir is Pero, actually 23 years 20, old. wow! Early college. 23! Wow. Sir, no, so, akong question, nabay turning point sa imong career nga nag-change? So far, sir, na nga nag-change sa imong approach as a genetic engineer? So like turning point, Jude, like more on sa ano Jude guys?
like after ano ba like being immersed with jud sa field guys, mo to for me that was a turning point good like ano jud ko guys like more on like individualistic jud ko nga type of person guys like at like unsa ba like narcissist or like ano ay narcissist like akong ginatanaw lang dyan guys kay more on sa ako ang sarili good pero kato as mentioned ako last time guys nga because of that ano guys like katong nga degree or katong nga license I was to think like dapat holistic jud akong point of view inana good like dili lang dapat ako ang personal gains more on ano jud. Okay, of course, sir, no, entering this profession, dili lang mo ko galingon mo dapat hunaon kay kaning profession daghan kay maapektuhan just like our topic today. You're also saving lives, sir. Of other people. Dili man siya crucial kaayo paminawon sa makadaghan pero like as a person nga kana ikaw na jud mismo ang nisulod-an ang profession sir no. Sa inyo lang mga genetic engineering survey lang yuta lang. Buhat lang man mga Promoto like nisulod na kani nga profession dira na jud mo na realize how crucial your role is just like you said ganina daghan kay laws nga pwede i-consider daghan kay mga areas na of course kuna-una na jud nimo ang makadaghan. So next sir kanang if you could go back to your student years as a student kinsa imuhang mga Sa pila so ito sir seryoso going back sa imong mga student years so what's something you would start preparing much earlier imong bang mga technical skills mindset or kinahanglan ba jud nimo ma-expose sa real world as early as a student sir? More on sa ano dyan guys, ako ang if I were to turn back time, yan ako ikuan opportunity nga like ma-improve akong sarili. More on ano dyan guys, like EQ dyan guro. Kay pag-abot man gud nimo like sa ano guys, like sa field dyan mismo guys, dili lang mo technical imong gina-handle. Mag-handle man pud kag tao niya. Ano dyan, dili lang mo gud ikaw isa ang naadira sa field guys. Kay maayo tag one man party ka kay kaya nimo tanan buhaton. So mo na dapat na kay ano like EQ, kabalo ka mo communicate, kabalo ka mo sabot, kabalo ko kaganan patience pod ug kana understanding sa imong circumstances sa tanan. Mauna ang kanang dili kaayo mo-consider sa mga students. As a student ourselves, sir, no, mauna ang dili kaayo mo-consider sa mga estudyante nowadays kay ginauna, mostly of us, if not all, and most of us are kanang guna-una lang sa kung sa skills kung unsa IQ. Yeah, IQ ana lang kung unsa o pasado kay tungod kay mo ni i-apply namo ni sa field ana tungod sa ni ana. So wala pod na-consider ang mga niya ang butang imong na-mention. So, we'll take that in consideration, sir, since students pa man ni ourselves. So, thank you so much for that input, sir. Yes, sir. So, finally, sir, the last question. Finally Unsa na siya. mo ma-advise ang mahatag sa future civil engineering future civil engineering and geodetic engineering students who want to succeed in their field of land development and infrastructure? Ano jud like ako ang mas kuan sa ila mas-suggest nga like dili lang unta ta theoretical ang ato ang growth or kaya sa more on sa ato ang IQ dapat ano jud siya like it comes with ano jud sa ato ang EQ jud ana jud ako ang kuan good guys kay like, di man jud ka maka-survive og IQ lang. So balance to the Balance jud dapat. while pursuing imong kanang intellectual na quotients. yes sir and then work pud ka sa emotional emotional quotient. makihalupilo. Yes. Kailangan jud balance. Basta dili mo ma-explain imuhang ngano nagsima pag survey diri pero dili mo ma-explain ngano kinahanglan siya. Oo, how ka mo survey pero dili mo Wala. ma-express ana gani. Out ka ma-survey pero like wala ka kasabot nga ka Kasi nag-away ang tao kay wala sila kasabot ngano ngani. So wala kay communication skills Yes. na paunsa sila ipastop, especially ka ng mga land disputes. Yes. Abot ng adlaw, may pa-survey na ang yuta, pero dapat wala ka kabalo kabalo jud paunsa sa mag-deal.
So, kadto sir. Tagan kay ganang mga butang nga dapat i-consider no when naa ka sa field kay dili lang man jud skills ang dapat technical skills ang gamiton lang if naa nakadira kailangan mo nimo interact sa mga tao labaw na sa imong clients of course. So given that sir no, thank you so much Yes, thank you so much, sir. Daghan kaayo daghan kaayo questions nga natubag, daghan kay mig lessons Yes, sir. nga nakuha as a second year civil engineering students currently studying no at the University of Southeastern Philippines. And daghan kaayo mig lesson nga natun-an jud sir. Actually, this question sir kanang curious pud kay mi ani kay of course maigo pud niya ang among future profession pod sir no. So like thank you so much for your insights sir. Kay salamat jud sir for sharing your insight and experience today sir. Actually sir, daghan gyud na learn sir. So this discussion will remind us ato ang engineering is not just about building structures, but about making responsible decisions and about limited land. So to our listeners, land may be limited, but with proper planning, collaboration, and ethical engineering, we can still build a better future. Daghang salamat for staying and tuning with us today. Ang yuta, limitado, pero ang hunahuna o responsibilidad sa inhinyero, walay kapareho. Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Engineer Joey Arawana. In recognition of his valuable time, expertise, and scholarly contribution as the guest speaker in the podcast entitled You Touch It! Tell me! Never! Conducted by the students of Bachelor of Science in Civil Engineering 2A of the University of Southeastern Philippines Obrero Campus in fulfillment of their academic requirements for the course GE 319 or the Contemporary World. His insightful perspectives and in-depth discussion significantly contributed to the academic enrichment of the students and enhanced their understanding of contemporary issues related to the field of engineering. Given the 17th day of December 2025 at Yalab's Leisure Hub, Mount Mayan Street, Poblacion District, Davao City, Philippines. Signed by our group leader, and our course instructor, Mr. Frank Lloyd de la Cruz. Thank you, guys. Thank you for listening, and in case we don't see you, good morning, good afternoon, good evening, and good night.